Ngayon hindi ba kayo nakakaranas ng kaunting pangangati sa ilang bahagi ng inyong katawan? Iniisip niyo lang na dahil iyon sa inyong edad, magandang araw po. Ako po si Dr. Nathan Gutierrez, isang doktor sa oncology na may 20 taong karanasan. Sa Manila ay mayroong isang 63 taong gulang na si Lola Remedio Santos na nakaranas ng pangangati sa isang bahaging katawan sa loob ng isang taon. Gumamit lamang siyang ointment mula sa botika. Isang araw naging dilaw ang kanyang nga mata. 2 buwan pagkatapos masuri na may pancreatic cancer, siya ay pumanaw. Ngunit iba naman ang kaso ni Lolo Pedro Reyes, 67 taong gulang mula sa Cebu. Sa loob ng 6 na buwan ay nakaranas siya nga pangangati, ngunit dahil sa pagpupumilit ng kanyang anak na babae na magpatingin sa doktor, siya ay pumunta. Ang resulta nga pagsusuri ay early stage diabetes. Sa loop lamang na 3 linggo tuluyang nawala ang pangangati at nabawasan ang mga gamot na kanyang iniinom. Ano ang pagkakaiba ng 2 kaso, isang bagay lamang, 72 oras? Ngayon ito ang huling signal na ipinapadala ng inyong katawan. Kung isa man sama ito ay tumugma sa inyo, dapat ninyong suriin agad ngayon. Lalo na ang numero 1, dapat kayo ay pumunta sa emergency room sa loob ng 72 oras. Kapag nahuli, hindi na ito maring maayos. Kung magang matukoy, siyam sa 10 tao ay lubusang gagaling. Kapag napanood ninyo ang buong video na ito, makakabawas kayo sa bilang ng iniinom na gamot, mababawasan ang pag-alala ng inyong nga anak at makakapamuhay kayo ng mas malusog sa loob ng 20 taon pa. Tingnan ninyo ngayon din habang nanonood ng video. Kung may pangangati kayo sa katawan ay type ang numero 1 sa komento. Ang pag-subscribe at like ay libre. Kapag nag-subscribe kayo sa Alaga sa Katawan, makatanggap kayo agad ng ganitong impormasyon na nagliligtas ng buhay. Ngayon, sisimulan ko na ang pagbubunyak mula sa numero 5. Numero 5 sa gitna ng likod. Mga kababayan, ngayon ay nakakaranas ba kayo ng pangangati sa likod? Kung wala kayong back scratcher, hindi ba kayo makakaasa kahit isang araw? Iniisip niyo ba na dahil sa pagtanda at tuyo na ang balat, talagang hindi iyon ang dahilan? Ang pangangati sa likod ay senyales na nagsisimula na ang diabetes. Bakit nangangati ang likod? Kapag tumataas ang blood sugar, nawawalan ng tubig ang katawan. Madalas ba kayong umihi kapag ganon, lubusan na nawawalan ng moisture ang balat? Lalo na ang likod na may counting sweat glands, kaya ito ang unang natutuyo. Kaya ito nangangati. May isang tao na hindi ko malilimutan. Si Mang Roberto Cruz, 62 taong gulang mula sa Davao City. Sa lupno, 8 buwan sobrang nangati ang kanyang likod. Hindi siya makaraos kahit isang araw ng walang back scratcher. Kahit sa gabi nagigising siya dahil sa pagkakamot ng likod. Umiinom siya ng 2 malaking bote ng tubig araw-araw. Umihi siya halos bawat oras. Kumakain siya ng maraming kanin, ngunit patuloy na bumababa ang kanyang timbang. Iniisip niya na normal lang iyon sa pagtanda, tuyo ang balat at madalas umihi. Ganito siya nagtiis sa loob ng 8 buwan. Ngunit sa isang company health check-up, nagpa-blood test siya. Nang makita ang resulta, nanginginig ang aking kamay. Ang kanyang HbA1c ay 92, ang normal ay 57, halos doble. Malaki na ang naging progreso kanyang diabetes. Ang mas malaking problema ay ang kanyang nga mata. Sa masusing pagsusuri, may pagdurugo na sa retina. Nagsimula na ang complication ng diabetes. Nang dumating si Mang Roberto sa aking klinik, sinabi niya, "Dok, ang mukha na aking apo ay malabo na. Hindi na ako makakapamaneho. Akala ko pangangati lang, ito pala ay diabetes." Ngayon si Mang Roberto ay pumupunta 1 beses sa 1 buwan para sa injection sa mata. Kailangan niyang gawin ito habang buhay. Ang pangangati sa likod ay nawala pagkatapos ng 6 na buwan ng pag-inom ng gamot. Itinapon na niya ang back scratcher. Ngunit ang kanyang mata ay nasira na.
Kung nakarating siya ng mas maagang 8 buwan, maaring maayos pa ang kanyang paningin. Mga kababayan, ang pangangati sa likod lamang ay hindi sapat upang malaman kung diabetes ito. Dapat ninyong suriin ang iba pang senyales. Ang mataong madalas uminom ng tubig, madalas umihi, kumakain ng maraming ngunit bumababa ang timbang. Kung mayroon man sa mga ito at nangangati ang likod, ito ay diabetes. Dapat kayong magpatingin sa doktor. Isang blood test lamang ang kailangan. Kung ang fasting blood sugar ay 126 o higit pa, ito ay diabetes. Kung 100 hanggang 125, ito ay pre-diabetes. Kung magang mahuli, maring magamot nang walang gamot. Huwag ninyong balewalain ang pangangati sa likod sa pamamagitan lamang ng pagkakamot. Kung madalas kayong uminom ng tubig at madalas umihi, pumunta agad sa doktor ngayon. Huwag itong ipagpaliban ng higit sa 3 araw. Ngunit nga, kababayan, ang numero 5 ay medyo mabuti pa. Ang numero 4 ay talagang nakakatakot. Mayroon ba kayong pangangati sa ulo ngayon? Kahit pagkatapos mag-shampoo ay patuloy pa rin may kaunting panginginig ba sa kamay? Ito ay maaaring senyales na nasisira ang inyong utak. Ito ay landas patungo sa Parkinson's disease at dementia. Numero 4 ang anit. Mga kababayan, ngayon ba ay nangangati ang inyong ulo kahit pagkatapos mag-shampoo ay patuloy pa rin ang pangangati? Marami bang balakubak? Iniisip niyo ba na dahil hindi ninyo naliligo ng maayos, hindi iyon ang dahilan? Ang pangangati sa anit ay senyales na nasira ang inyong utak. Mahirap paniwalaan, ngunit ito ay totoo. Sa isang paaral sa Amerika, sinuri ang 100 pasyente na may Parkinson's disease. Sa kanila, 10 tao ang nagsabi na nangangati ang ulo nila 2 taon bago magkaroon ng sakit. Bakit nangyayari iyon kapag nasisira ang nerve mali, ang paghati ng signal, labis na lumalabas ang langis sa anit? Dahil dito nangangati ang ulo at nakakaroon ng balakuba. Ito ay seborrheic dermatitis. Ang kwento ni Lola Carmen de la Cruz, 66 taong gulang mula sa Quezon City. 1 taon na ang nakalipas nang simulan ang matinding pangangati sa ulo. Pinalitan niya ang shampoo ng mamaling brand. Bumili rin siyang gamot sa balakubak sa botika. Nagpatingin din siya sa dermatologist. Sinabing doktor na mabuti ang ointment. Kapag naglagay, medyo nawawala ngunit muling nangangati. Iniisip niyang dahil sa pagtanda ng hihina na ang anit. Ganito siya nagtiis sa loob ng 1 taon. Ngunit 6 na buwan na ang nakalipas, nagsimula ang kakaibang bagay. Kapag kumakain, nanginginig ang kutsara. Sa una, akala niya ay masakit ang pulso. Kapag lumalakad, hindi mayos na nahahakbang ang paa. Akala niya ay mahina na ang binti. Pinilit siyang anak na magpatingin sa malaking ospital. Nagpa-MRI siya. Nang marinig ang resulta, napaupo si Lola sa harapan ko. Ito ay early stage Parkinson's disease. Sa nanginginig na boses, tinanong niya, Dok, gagaling ba ito? Sinagot ko, mahirap ang ganap na pagaling. Ngunit maaring pabagalin ang pag-usat gamit ang gamot. Umiyak si Lola at sinabi, pangangati lang naman sa ulo, iyon pala ang problema ko. Dapat nakarating ako noong 1 taon pa. Ngayon umiinom si Lola ng gamot. Medyo naging maayos ang pangingining ng kamay dahil sa gamot. Ngunit patuloy na umusad ang Parkinson's disease. Pagkatapos 10 taon, mahihirapan na siyang maglakad ng mag-isa. Kung nakarating siya ng 1 taon na mas magamaring, mas mabagal pa ang pag-usad. Mga kababayan, ang pangangati sa anit lamang ay hindi sapat upang malaman kung Parkinson's ito. Dapat suriin ang iba pang senyales. Ang mga taong may panginginig sa kamay, mahirap hakbangan kapag lumalakad. Nagiging walang emosyon ang mukha.
Kung mayroon man sa mga ito at nangangati ang ulo, pumunta agad sa doktor, dapat sa neurology department. Hindi ito mawawala sa pamamagitan ng pagpapalit ng shampoo o paglalagay ng ointment. Kailangan ng MRI upang malaman. Huwag ninyong balewalain ang pangangati sa ulo sa pamamagitan lamang ng pagkakamot. Kung nakapapalit na kayong 5 shampoo at hindi pa rin nawawala, may panginginis sa kamay at mabagal ang lakad, pumunta agad sa doktor ngayon. Kung ipagpaliban ng 3 araw, maring huli na. Ngunit makababayan, kahit nakakatakot ang numero 4, mas nakakagulat ang numero 3. Mayroon ba kayong pangangati sa singit o kilikili ngayon kahit naglalagay ng ointment? Ay, hindi nawawala. Samga, nakaraang araw madalas, ba kayong pawisan ng husto sa gabi? Bigla, ba kayong nawalan ng timbang? Ito ay senyales na nasisira ang inyong immune system. Maaring ito ay blood cancer. Sasabihin ko agad sa inyo, ito ang singit. Mga kababayan, ngayon ba ay nangangati ang inyong singit, namumula at namamaga ba ito? Akala niyo bang fungus, kaya bumili kayo ng ointment sa botika? Mag-ingat kayo, maring hindi ito fungus. Ito ay senyales na nasisira ang inyong immune system. Ang immune system ay ang hubo ng ating katawan. Pinipigilan nito ang masasamang mikrobyo. Ngunit kapag nasira ang hubong, ito malayang pumapasok ang fungus. Lalo na sa magabasa at mainit na lugar tulad ng singit. Sa isang pag-aaral sa Amerika, sinuri ang 100 pasyente na may lymphoma. Sa kanila, 10 tao ang nagsabi na nangangati ang singit nila 6 na buwan bago magkaroon ng sakit. May isang tao na hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Si Lola Fe Mendoza, 61 taong gulang mula sa Bacolod. Sa loob ng 1 taon, sobrang nangati ang kanyang singit. Nahihiya siyang magpatingin sa doktor dahil sa kahihiyan. Bumili siyang gamot sa fungus, sa botika at naglagay. Medyo nawala, ngunit pagkatapos ang 3 araw muling nangangati. Sa huli, nagpatingin siya sa dermatologist. Binigyan siya ang ointment ang doktor. Muli hindi nawala. Sa loob ng 6 na buwan, nagpatingin siya sa 5 iba't ibang dermatologist. Hindi niya alam kung bakit hindi nawawala, kaya sinubukan niya ang katutubong gamot. Ngunit 3 buwan na ang nakalipas, nagsimula ang kakaibang bagay. Sa gabi habang natutulog, labis na pawis na malamig ang lumalabas. Kailangan niyang palitan ang nightgown. Nawalan siya ang 10 kilo. Kumakain naman siya ng mabuti, ngunit patuloy na bumababa ang timbang. Akala niya ay diet effect kahit hindi siya nagdi-diet. Sinabi nga, pamilya, nakakaiba iyon, kaya pinilit siyang magpatingin sa malaking ospital. Nagpa-blood test, abnormal ang white blood cell count, nagpa-CT scan din, namamaga ang lymph nodes. Ito ay lymphoma, blood cancer. Tinanong niya ko, Dok, mabubuhay pa ba ako? Nangingini ang kanyang boses. Sinagot ko, kung magang mahuli, maaring gamutin sa pamamagitan ng chemotherapy at lubusang gagaling. Karamihan ay gumagaling. Umiyak si Lola at sinabi, dahil sa kahihiyan itinago ko ito. Sayang ang 1 taon na nasayang, dapat nagpunta ako sa malaking ospital noon pa. Ngayon, sumasailalim si Lola sa chemotherapy. Nalagas ang lahat ng kanyang buho, mahina ang kanyang katawan, ngunit umuusat ng mabuti ang paggamot. Kung naging stage 3 o 4, na lubhang mababa ang sansang mabuhay, kung nakarating siya ng 1 taon na mas maga, maaring hindi na kailangan ng chemotherapy. Mga kababayan, ang pangangati sa singit lamang ay hindi sapat upang malaman kung blood cancer ito. Dapat suriin ang iba pang senyales. Ang mataong nagpapawis ng malamig sa gabi, biglang nawawalan ng timbang, may na ang katawan. Kung mayroon man sa mga ito at nangangati ang singit, pumunta agad sa doktor. Dapat magpa-blood test. Kung naglalagay nga ointment at pagkatapos ng 3 araw ay muling nangangati, hindi ito problema sa balat. Dapat sa hematology o internal medicine. Huwag kayong mahiya dahil sa pangangati sa singit. Huwag itong itago!
Kung nakapaglagay na kayo ng 5 ointment at hindi pa rin nawawala, may malamig na pawis sa gabi at nawawalan ng timbang, pumunta agad sa doktor ngayon. Kahit isang araw na ipagpaliban ay maaring maging maluba. Sabihin ninyo sa komento, mayroon ba kayong pangangati na hindi nawawala kahit naglalagay ng ointment? Ay type ang numero 1. Ang inyong kwento ay maaring makaligtas ng buhay ng iba. Ngunit makababayan kahit nakakatakot, ang numero 3, mas maluba ang numero 2. Mayroon ba kayong pangangati sa puwit ngayon? Nahihiya ba kayong sabihin sa iba? Naging manipis ba ang inyong dumi? Ito ay senyales na may bara sa bituka. Maaring ito ay colon cancer. Ngayon sasabihin ko ang numero 2. Numero 2 ang puwit. Mga kababayan, ngayon ba ay nangangati ang inyong puwit? Nahihiya ba kayong sabihin sa sinuman? Akala niyo ba ay hemorrhoids kaya tinitiis na lang ninyo? Huwag ninyong titiisin. Ang pangangati sa puwit ay senyales na may bara sa bituka. Sa isang paaaral sa Amerika, sinuri ang 100 pasyente na may colon cancer. Sa kanila, 8 tao ang nagsabi na ang pangangati sa puwit ang unang senyales. Sa average, 14 na buwan bago matukoy. Higit 1 taon na tinnitus. Bakit nangangati ang puwit kapag may bukol? Sa bituka lumalabas ang mucus. Iniririt nito ang puwit kaya nangangati. Kapag lumalaki ang bukol, nagiging makitit ang bituka, nagiging manipis ang dumi. Kahit tumay hindi comfortable, may halong dugo sa dumi. May 1 tao na patuloy na nakakaramdam akong sakit sa puso. Si Lolo Antonio Gomez, 67 taong gulang mula sa Manila. Sa loob ng 2 taon, sobrang nangati ang kanyang puwit. Dahil sa kahiyan, hindi niya masabi kahit sa pamilya. Bumili siya ng gamot sa hemorrhoids at naglagay. Patuloy pa rin ang pangangati. Kahit sa gabi, nagigising siya dahil sa pangangati. 1 taon na ang nakalipas, naging manipis na parang lapis ang kanyang dumi. Akala niya ay dahil sa pagtanda ng hihina ang bituka. Sa bawat pagtatay parang may natitira pa. Natatakot siyang pumunta sa banyo. 6 na buwan na ang nakalipas, may halong dugo na sa dumi. Akala niya ay lumuba ang hemorrhoids kaya tinitis pa rin. 1 araw nakita nga anak na lalaki ang dugo sa inodoro. Nagulat at pinilit siyang magpatingin. Nagpa-colonoscopy. Nang makita ko sa monitor na pahinto ang aking hininga, may malaking bukol sa rectum. Nagpa-biopsy. Ito ay stage 3 colon cancer. Kumalat na sa lymph nodes. Tinanong niya ako, Dok, gagaling ba pagkatapos ng operasyon? Sinagot ko, possible ang operasyon. Ngunit maring kailanganin ang colostomy bag. Naging maputla ang mukha ni Lolo. Colostomy bag, ibig sabihin ba ay magdadala akong pouch habang buhay? Yumuko siya. Nag-opera siya. Nagpa-chemotherapy din. Ngayon may colostomy bag siya. Natatakot siyang lumabas. Baka maamoy o pumutok ang bag. Sinabi niya sa akin, Dok, dahil sa kahihiyan tinisis ko ito. Hindi ko alam na mawi sa ganito. Kung nakarating ako nung 2 taon pa, maaring stage 1 pa lamang. Tinanggal lamang sa pamamagitan ng endoscopy at tapos na. Hindi na kailangan ng colostomy bag. Halos lahat ay lubusang gagaling. Ngunit sa stage 3 iba na. Kalahati lamang ang mabubuhay ng higit sa 5 taon. Mga kababayan, ang pangangati sa puwit lamang ay hindi sapat upang malaman kung colon cancer ito. Dapat surin ang iba pang senyales. Manipis na dumi. Hindi comfortable pagkatapos tumay, may halong dugo sa dumi. Kung mayroon man sama ito at nangangati ang puwit, pumunta agad sa doktor. Dapat magpa-colonoscopy. Huwag balewalay na hemorrhoids lamang. Pareho ang sintomas ng hemorrhoids at cancer. Kailangan ng colonoscopy upang malaman. Huwag kayong mahiya dahil sa pangangati sa puwit. Kung titiisin ng 2 taon, maring kailanganin ang colostomy bag. Pumunta agad sa ospital ngayon. 1 colonoscopy lamang ang kailangan upang kumpirmahin. Ngunit mga kababayan, hanggang dito ay may oras pa. Ngunit ang numero 1 ay iba.
Ang numero 1 ay dapat kayo ay pumunta sa ospital sa loob ng 12 oras. Kapag nahuli talagang hindi na maring mayos. Mayroon ba kayong pangangati sa buong katawan at naging dilaw ang mata? Ngayon may kulay tsola ba ang ihi? Ito ay senyales na humihinto ang atay. Ngayon sasabihin ko ang numero 1. Numero 1 ay ang mata. Makababayan, tingnan ninyo ang salamin. Suriin ang kulay ng mata. Kahit bahagyang dilaw bang puti ang inyong mata, pumunta agad sa ospital ngayon. Pumunta sa emergency room. Dapat sa loob ng 72 oras. Ito ay senyales na humihinto ang atay. May bara sa bile duct. May problema sa pancreas. Ang atay at pancreas ay detoxification factory ng ating katawan. Nililinis nito ang toxin at naglalabas ng bile. Kapag may cancer, nababara ang daan ng bile. Pumapasok ang bile sa dugo. Kumakalat sa buong katawan. Kaya nagiging dilaw ang mata. Nagiging dilaw ang balat. Nangangati ang buong katawan. Sa isang pag-aral sa Amerika, sa 100 pasyente na may jaundice at pangangati, 12 tao ay may cancer sa atay o pancreas. Ipakiwento ko sa inyo ang 2 kaso. Una, si Lolo Ramon Bautista, 63 taong gulang mula sa Iloilo. Sa loob ng 3 buwan nangangati ang kanyang likod. 2 buwan na ang nakalipas, naging kulay tsola ang kanyang ihi. 1 buwan na ang nakalipas na simulang maging dilaw ang kanyang mata. Akala niya ay dahil sa pagod. Tinitiis niya. Nang lubusang maging dilaw ang mata sa kasya, nagpatingin. Ito ay stage 4 pancreatic cancer. Hindi na possible ang operasyon. Ngayon, ay sumasailalim siya sa chemotherapy at lubhang nahihirapan. Sinabi niya sa akin, dapat nakarating ako bago maging dilaw ang mata. Ngunit iba si Lolo Carlos Villanueva, 65 taong gulang mula sa Manila. Sa loob ang 1 buwan nangangati ang kanyang likod. Nagsimulang maging madilim ang ihi. Habang tumitingin sa salamin, parang bahagyang dilaw ang mata. Agad na pinilit siya nga anak na babae na magpatingin. Ang resulta ng pagsusuri may maliit na buko sa pancreas. Nagsisimula ng mabara ang bile duct. Ito ay early stage. Nag-opera. Ngayon tapos na ang chemotherapy at naghihilom na si Lolo. Ano ang pagkakaiba ng 2 buwan? Si Lolo Ramon ay nagpatingin pagkatapos lubusang maging dilaw ang mata. Si Lolo Carlos ay nagpatingin ng bahagyang dilaw pa lamang. Ang 2 buwang pagkakaiba ang nagpasya kung possible o hindi ang operasyon. Ang pagiging dilawang mata ay senyales na nabara ang bile duct. Sa pancreatic cancer, kapag naging dilaw na ang mata 7 sa 10 tao, ay hindi na maring operahan. Ngunit kung bago maging dilaw, mataas ang posibilidad ng operasyon. Gayun din sa liver cancer. Kapag naging dilaw na ang mata, malaki na ang naging progreso. Ngunit kung magang matukoy, possible ang ganap na pagaling. Makababayan, ang jaundice sa mata lamang ay hindi sapat upang malaman kung liver cancer o pancreatic cancer ito. Dapat suriin ang iba pang senyales. Nangangati ang buong katawan, madilim na brown ang ihi, kulay abo ang dumi. Kung mayroon man sa mga ito at kahit bahagyang dilaw ang mata, pumunta sa ospital sa loob ang 72 oras. Pumunta sa emergency room. Lalo na kung lubusang dilaw na ang mata, pumunta agad ngayon. Huwag ipagpaliban kahit 1 oras. Araw-araw sa umaga, tingnan ninyo ang salamin. Suriin ang kulay ng mata. Kahit bahagyang dilaw, pumunta agad sa doktor. Suriin din ang kulay ng ihi. Kung madilim na brown, mapanganib. Suriin din ang kulay ng dumi kung abo mapanganib. Mga kababayan, hanggang dito nabanggit ko ang 5 lugar. Ang likod, ulo, singit, puwit at mata. Mayroon ba sa inyo na tumukma sa isa man sa mga ito, pumunta sa doktor sa loob ng 3 araw? Kung magang matukoy, maring magamot, kahit mahuli, mari pa ring magamot. Huwag sumuko. Ang pagkakaiba ay isang bagay lamang. 72 oras.
Mula ngayon may gusto akong sabihin sa inyo. Paano mapoprotektahan ang 5 lugar na ito? Ano ang dapat ninyong gawin simula ngayon? Una, araw-araw sa umaga, tingnan ang salamin. Suriin ang kulay ng mata. Kahit bahagyang dilaw, pumunta agad sa ospital. Pangalawa, sa bawat pagpunta sa banyo, suriin. Madilim na brambang ihi, kulay aboban dumi. Kung ganun, pumunta agad sa ospital. Pangatlo, kung ang pangangati ay tumagal ng higit sa 3 araw, pumunta sa doktor. Kung hindi nawawala kahit naglagay ng ointment, hindi ito problema sa balat, dapat sa internal medicine. Pangapat, pangingini sa kamay, mabagal na lakad, malamig na pawis, pakbaba ng timbang, manipis na dumi. Kung mayroon man sama ito at nangangati, pumunta agad sa ospital. Panglima, magsulat ng talaan ng pangangati. Kailan nagsimula, saan nangangati, gaano katindi. Ipakita sa doktor kapan napatingin. Mga kababayan, isa-isahin ko ulit. Numero 5 ay ang likod. Madalas uminom ng tubig at umihi habang nangangati ang likod. Ito ay diabetes. Magpa-blood test. Numero 4 ay ang ulo. Hindi nawala kahit nag-shampoo at may panginginig sa kamay habang nangangati ang ulo. Ito ay Parkinson's disease. Pumunta sa neurology. Numero 3 ay ang singit. Hindi nawala kahit naglagay ng ointment at may malamig na pawis habang nangangati ang singit. Ito ay blood cancer. Magpa-blood test. Numero, iki ay ang puwit. Manipis na dumi na may halong dugo habang nanggangati ang puwit. Ito ay colon cancer. Magpa-colonoscopy. Numero, bir ay ang mata. Dilaw ang mata, brown ang ihi at nanggangati ang buong katawan. Ito ay liver o pancreatic cancer. Pumunta sa emergency room sa loob ng 72 oras. Mga kababayan, may dahilan ako kung bakit ko ginawa ang video na ito. Sa loob ng 20 taon, nakakita ako napakaraming tao na nagsasabing kung alam ko lang nun. Ayaw ko na marini pa iyon. Kung nakarating kayo ng kaunti lang na mas maga, maring possible ang operasyon. Maring sapat na ang gamot, maring lubusang gumaling. Mga kababayan, ang pangangati ay sulat ng inyong katawan. Ang huling sulat, huwag balewalain, basahin ninyo at kumilos. Simula ngayon, araw-araw sa umaga, tingnan ang salamin. Kung pangangati ng higit sa 3 araw, pumunta sa doktor. Iyon lang ang kailangan. Ang inyong buhay ay inyong pananagutan na protektahan. Tutulungan ko kayo, ngunit una kayo ang dapat kumilos. Nakatulong ba sa inyo ang video na ito ngayon? Kung upindutin ang subscribe, pindutin ang like, patuloy kong ibibigay ang ganitong impormasyon. Ay share din sa inyong pamilya at kaibigan ang isang video na ito ay maaring makaligtas ng buhay ng isang tao. Sabihin sa komento na desisyon ba kayong magpatingin sa doktor pagkatapos mapanood ang video. Ngayon ay type ang numero 1. Mayroon ba sa inyong paligid na may ganitong sintomas? Ay type ang numero 2. Nais kong malaman ang inyong kwento. Mga kababayan, ang kalusugan ay hindi mabibili ng pera, ngunit mayroon tayong oras. Ang araw na ito ang gagawa ng inyong susunod na 20 taon. Bawasan ang bilang ng gamot, bawasan ang pag-alala ng ana, at mamuhay ng masaya kasama ang apo. Iyon ang aking hiling. Salamat sa panonood ng video ngayon. Mag-ingat kayo sa kalusugan. Mabuhay ng matagal at malusog. Kita-kita tayo sa susunod na video. Alaga sa katawan,